Breaking news, shockwave, naiyak si Kim Chiu. Sumugod si Derek Loren sa Cebu nang hindi inaasahan, kinatakutan ng mga tagahanga ang isang malalang maling nangyari. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe kapag umiiyak ang mga kilalang tao sa publiko. Nakikinig ang buong mundo ng entertainment kapag ang mga direktor ay biglang sumakay sa isang eroplano nang walang abiso. Ang mga haka-haka ay lumulubog at kapag nangyari ang parehong mga kaganapan sa parehong oras sa loob ng ilang oras ng bawat isa, magsisimulang matakot ang mga tagahanga sa pinakamasama. Iyan mismo ang nangyari sa nakalipas na 18 oras na nagpapadala ng mga shockwave sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Ang sikat na actress na si Kim na kilala sa kanyang maningning na ngiti at hindi mapigilang alindog ay nakitang umiyak nang hindi mapigilan sa isang pribadong pagtitipon na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga tagahanga. Inilarawan ng mga nakasaksi ang sandaling iyon bilang nakakadurog ng puso kung saan si Kim ay umiiyak ng husto na halos hindi na siya makatayo. Para lalong maging misteryoso ang veteranong entertainment executive na si Derek Loren Jogi, kadalasang itinuturing na power player ng Philippine showbiz, ay namataan sa Mactan Cebu International Airport noong madaling araw. Sinasabi ng mapagkukunang malapit na direktor na ginawa niya ang paglalakbay ng walang paunang schedule na nagdaragdag ng higit pang gasolina sa nanganghalit na apoy ng haka-haka. Ang nakakagulat na pagkasira unang lumabas ang mga ulat kagabi ng ibinunyag ng ilang dumalo sa isang eksklusibong pagtitipon sa Cebu na biglang umiyak si Kim sa harap ng malalapit na kaibigan. Ang dahilan sa likod ng kanyang emosyonal na pagsabog ay ang nananatiling hindi maliwanag, ngunit ay isang tagaloob ay nagpinta ng isang nakakatakot na larawan. Si Kim ay nanginginig walang tigil na umiiyak. Lahat ay natigilan. Hindi pa namin siya nakita ang ganoon. Mukha siyang sira, parang may dumurog sa kanyang spirito. Ang nag-iisang pahayag na ito ay sapat na upang mag-apoy ng isang bagyo sa social media. Nag-trend sa loob ng ilang oras ang mga hashtags gaya ng hashtag #StayStrongKim, hashtag Derek Loren at hashtag WhatHappenedInCebu. Ang mga tagahanga ay nagsimulang pagsama-samahin ang mga fragment ng impormasyon. Marami ang nagpahayag ng tahasang pagkataranta. Si Kim ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Kung umiiyak siya ng ganyan, dapat may nangyaring malaki. Tweet ng isang fan. Ang isa pang nagpost, pakisabi sa amin ng okay lang si Kim. We can't handle this heartbreak. Ang sudden move ni Derek Loren ay lalong naging kahina-hinala. Sa sitwasyon ay ang hindi inaasahang paggalaw ni Derek Loren Jogi, kilala sa kanyang no-nonsense approach at kalmadong kilos. Si Derek Loren ay bihirang gumawa ng mga pabigla-bigla na desisyon. Ngunit noong gabi rin nang naging viral ang breakdown ni Kim, kinansila umano ng direktor ang mga pagpupulong at sumakay sa susunod na available na flight papuntang Cebu. Mukha siyang labis na nag-aalala. Hindi siya umingiti, hindi siya bumabati kahit kanino gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Parang napaka-seryoso siya, napaka-urgent. Mabilis na iniugnay ng mga espekulasyon ang kanyang presensya sa Cebu sa emosyonal na kalagayan ni Kim. Nagmamadali ba siya para aliwin siya? Nahaharap ba siya sa isang crisis na may kinalaman sa showbiz? O mayroon bang mas malalim? Isang bagay na hindi pa natutuklasan ng mga tagahanga. Iba ang feeling. Mga tagahanga sa isang siklab ng galit. Ang online na komunidad ay hindi nag-aksaya ng oras sa paglikha ng mga teorya. Sa loob ng ilang oras ang mga TikTok na video, yung YouTube vlog at fan forum ay umapaw sa mainit na debate. Iminungkahi ng ilan na si Kim ay maaaring may personal na heartbreak na posibleng nauugnay sa isang romantic fallout. Naniniwala ang iba na ito ay stress na may kaugnayan sa karera na binabanggit ang mga kamakailang kontrobersya sa industriya ng entertainment. Ang ilan gayon pa man ay nagtulak ng isang mas malalim at madilim na teorya na isang seryosong issue sa pamilya o kalusugan ang dumating na nag-udyok sa agarang interbensyon ni Derek Loren. Sa isang viral comment ang nabasa, si Derek Loren ay hindi basta-basta lumilipad papuntang Cebu nang walang dahilan. Kung nandyan siya, ibig sabihin ay malaki ito, mas malaki kaysa sa alam natin. Ang koneksyon sa Cebu, ang Cebu mismo ang naging sentro ng intriga. Bakit doon? Ano ang napaka-urgent na Queen City of the South na ang mga luha ni Kim at ang biglaang pagbisita ni Derek Loren ay tila tumuturo dito? Bulong ng mga tagaloob tungkol sa isang lihim na proyekto na binuo sa Cebu. Isang bagay na tumahimik na kinakasagutan ng mga nangungunang bituin at pangunahing network. May kaugnayan kaya ang breakdown ni Kim Chiu sa proyektong ito? Marahil ay isang pagtatalo o isang pagtataksil o nakakakimbal na balitang inihayag sa
panahon ng pagtitipon. Kaya naman marami ngayon ang haka-haka, marami ang katanungan kung bakit at ano ang dahilan ng breakdown ni Kim Chiu. Meron bang nangyari sa Cebu? Meron bang nangyari sa loob ng bahay niya? O meron bang nangyari sa kanyang pamilya? O meron bang nangyari sa kanyang kaibigan? Nangyari sa kanila ni Paolo Avellino? Baka nga totoo yung haka-haka na nagkakaroon na ng alitan at alamat ang pag-iibigan ng dalawa. Nasabi nga ng marami ay hindi na masyadong nagkakasama ang dalawa. Meron daw kasing mga alitang nangyayari at marami ang nakikita na si Paolo Avellino daw ay palagi daw umaalis ng mag-isa at nakikitang nag-hangout mag-isa. Hindi na daw kasama si Kim Chiu, habang si Kim Chiu daw ay nakikitang gayon din. Puro na lang daw gym ang ginagawa at higit sa lahat ay hindi mo makikitang umaalis. Kapag wala daw sa gym ay andoon lang daw sa kanyang kondo. Kaya naman marami ang haka-haka na posible daw ang mga pangyayari at naging dahilan ng kanyang breakdown ay si Paolo Avellino or ang alitan at mga lamat na nangyayari sa kanilang dalawa. Dahil hindi mo naman talaga masisisi si Kim. Sobrang napakaganda ng kanilang tandem dalawa ni Paolo, ng kanilang sweetness at kanilang samahan, at makikita mo ang 100% love nito. Pero nga diba, dahil nga sa mga nangyari ay nagkaroon ng lamat ang dalawa. Totoo kaya din yung haka-haka na nagkaroon ng proposal si Paolo Avellino kay Kim Chiu pero ni-reject ni Kim. Ayon daw dito ay nanligaw daw si Paolo Avellino kay Kim. Bongga daw ng surprise nito, pero ang ending ay binaliwala lang daw ito ni Kim at ni-reject dahil daw ang dahilan ay hindi pa ito ready. Kaya naman panigurado, isa daw ito sa dahilan kung bakit lumalayo muna si Paolo Avellino, dahil hindi sa kahihiyan kundi baka nga raw ay lalo itong nasaktan, dahil hindi naman natin alam diba ano nga ba ang dahilan ni Kim, bakit hindi pa siya ready pumasok sa isang relasyon kung ganoong pinapakita niyang sobrang mahal niya si Paolo Avellino. Ano nga ba ang dahilan ni Kim sa pagiging hindi niya ready? Ito ba ay tungkol sa kanyang career o ito ba ay ang feeling niya para sa kanyang ex? Meron pa nga bang naiiwan na pagmamahal? Hindi rin naman madaling kalimutan ang 11 years diba? At isang taon o ilang taon pa nga lang silang dalawang magkahiwalay. Hindi natin alam, baka may mas malalim pang dahilan si Kim. Kaya naman sana ay intindihan natin, habang si Paolo ay intindihin din natin. Kumukuha lang ito ng hangin, nagpapahinga lang ito, parang lumalayo sa sakit at baka tinatanggap muna ang mga pangyayari slowly by slowly at process by process. Kaya naman hayaan muna natin si Paolo at Kimi, maging strong ka na lang dyan muna at hayaan mo muna si Paolo kung siya man ang dahilan sa mga pangyayari at pagiging breakdown mo. Hayaan mo, dahil kung mahal ka talaga niya ay babalik at babalik siya kahit pa nireject mo siya Kim, at sana naman ay paliwanagan mo rin ka para naman ay mabigyan mo ng tamang sagot at para naman mapanindigan mo ang iyong mga desisyon, dahil ang ma-reject ay hindi naman talaga madali. Kaya naman ganyan siguro ang naging reaksyon ni Paolo, at kung siya man ang dahilan ng breakdown mo, don't worry, hayaan mo muna siya at hayaan mo muna ring i-heal ang sarili mo. Kailangan mong pakaingatan ang sarili mo at kailangan mong maging matatag, maging strong. Kailangan mong maging masigurado at siguraduhin mo muna ang iyong sarili. Unahin mo muna